Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Wala pa rin daw proof of life o hindi pa rin makumpirma kung buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP CIDG, patuloy ang backtracking nila sa mga CCTV para sa dagdag na ebidensya. Sa kabila ng pagsasampa ng kaso sa mga suspect, kidnapping at serious illegal detention, hinggil sa pagkawala ng beauty queen, kabilang na ang isang police major na karelasyon umano ni Catherine ay hindi pa rin siya natatagpuan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung buhay pa ang grade 9 teacher. Noong October 13 pa naiulat na nawawala si Catherine at marami nang nakalap na mahalagang impormasyon ang PNP kaugnay ng misteryosong pagkawala ni Catherine. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na hibla ng buhok ng lalaki ang ibang nakuha sa natagpuang inabandonang pulang SUV sa Batangas na pinaniniwalaang may kinalaman sa pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Sa isang press conference, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo na kinumpirma ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng DNA examination. We can confirm na aside doon sa mga hair strands na nagmatch doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine, ay mayroon pa ring hair strands doon na nagmamatch sa male po, ani PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo. Pero as to the honor of hair strands po, we need po kasi ng DNA samples din, katulad ng ginawa natin sa magulang ni Miss Catherine. So kailangan natin ng specimen to compare doon sa different hair strands na hindi po kay Catherine po. Dagdag pa niya. Ayon pa sa ulat, malinis ang fingerprint ng mga suspect sa abandonadong sasakyang natagpuan sa Batangas City ng pulisya. Pahayag pa ni Fajardo, doon sa fingerprints po ay wala po silang na-leave na latent fingerprints po kasi ginamitan na po nila ng fuming examination po. Pero wala po silang clear na latent print na na-leave po sa CRV po. Ibig sabihin po nun, there is a possibility na pinunasan or nalinisan na po para hindi po tayo maka-leave ng fingerprints. But malaking bagay po yung nagkaroon po tayo ng DNA match doon po sa magulang po ni Catherine dahil ito po ang nagpapatunay na isinakay po doon si Miss Catherine doon sa na-recover po na red CRV. Ayon din sa PNP, hindi pa rin lusot ang mga suspect sa kaso kahit walang nakuhang fingerprint sa abandonadong sasakyan dahil may hair strands pa namang patuloy na ini-examine. May ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine, ani Jane Fajardo. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay mayroon pong nagmamay-ari ng iba o doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRV na red po. Umaasa naman ng kusang kooperasyon ang pulisya mula sa pangunahing suspect na si Major Alan De Castro para sa isang DNA test. Sabi pa ni Fajardo, we want to encourage definitely si Major De Castro. Sinabi naman po niya na handa niyang harapin itong kaso na ito and it would be good faith on his part. He can show good faith on his part na handa niyang harapin itong kaso na ito na magpa-DNA test po siya. But hindi natin siya pwedeng persahin dahil kailangan nating dumaan sa proseso. Kaya gaya ng sinabi ko, is it right for the PNP now to request for his DNA while ongoing yung preliminary investigation? Or kailangan nating antayin na formal pong ma-file yung kaso sa level ng court before we request the court to allow us to get the DNA profile ni Major De Castro and possibly yung ibang mga suspect po to compare doon po sa mga hair strands na na-recover po sa CRV. Saad pa ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, tuloy-tuloy ang ginagawa nating backtracking, pati doon sa mga CCTV, bagamat mahigit isang buwan na po ito. Although may mga sinabi po si Colonel Malinaw doon sa naging backtracking po nila na may mga lugar po silang nakita kung saan dumaan po itong Nissan Juke. At yon ang nagbigay sa kanila ng mga additional information. Bagamat we have to admit, as of now po, wala po talaga tayong clear na ma-establish na proof of life ni Catherine po. Pati na rin po yung possible location po niya.
Patuloy pa rin di umano ang case build-up at evaluation ng Batangas Provincial Police Office hinggil sa kasong ito ni Catherine. Itinakda ang preliminary investigation sa kaso sa darating na December 19, 2023 at sa January 9, 2024. Dito ay inaasahang magpapasa ng counter affidavit ang mga akusado na sina De Castro, kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa kaugnay ng pagkawala ni Camilon. Nahaharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Kumusta po ang ginagawa ninyong backtracking? May lead na ho ba sa kinaroroonan ni Catherine Camilon? As of today po, we have dedicated tracker team po para sa possible naanan po itong Nissan Juke po na sasakyan nga ni Catherine. Ito nga din po yung nagbigay sa atin ng babak informasyon para maging lead po dun sa ating mga binubuka po na possible po na kinaranasan po or ano man po pwede maging build up natin dito sa kasong to. And as of the location po na nawawalang si Catherine Camilon po ay hanggang ngayon po ay umaasa pa rin tayo na makapagkuha po tayo ng mga ebidensya para masunto na po natin kung nasaan nga po itong nawawala na si Camilon po. May naihain ng kaso sa mga suspect pero bakit kailangang pumayag muna sila bago isailalim sa DNA test para maikumpara yung hair strand na nakuha na na-recover nga dito sa sasakyan? Yun nga, Ma'am Cheryl, we are still hoping na makipagtulungan po sa atin si Major Castro po para po dun sa in-encourage po siya ng PNP na harapin niya itong kaso at yun nga po, haharapin naman po niya. It would be good trade for on his part na he can submit himself for the DNA test. But hindi natin siya pwedeng persahin dahil meron po tayong mga sinusunod na proseso. And it's right for the PNP now to request for DNA while ongoing po yung preliminary investigation. Or kailangan po natin hintayin na formal na ihain po ang kaso na ito sa court level before we request the court to allow us to get a DNA examination po sa ating suspect na si Major De Castro po. And we can also request to the other suspect po, tulad na po dun sa ating mga sample na nakuha po dun sa red record po na hindi po nag-match dun sa DNA test po na ginawa sa kulang po ng nawa sa Camilon. We can also request for the DNA sample po dun sa other suspect po na involved dito sa na to, i-formal na po mag-iahin sa court level po. Okay, Major, hiningan po natin, nag-request tayo ng DNA kay De Castro pero humindi na siya. Yung sa iba pang suspect, magre-request pa lang? As of this moment po, we are requesting po, hindi naman po natin sila pwedeng persahin na pa-DNA test. But nasa preliminary investigation pa nga po itong kaso na to, it would better po pag ito po kayo na-accept na po, to form request po for the DNA sample po. Oo nga po. Pero talagang hayagang na po silang tumanggi. As of now po, hindi po sila nagsasalita. Wala pa rin po sinasabi about this confirmation po dito. But we are encouraging them to submit themselves for the DNA test po. Yung dalawa po ay nahinga na rin po ba ng DNA test? Yes po, i-encourage po natin sila po. At sumagot na po sila na hindi? Yun po yung hindi po nila sinasabi, hindi po sila nagsasalita ngayon as of this moment po, hindi pa rin po sila nagsasalita. But the PNP continuously encouraging them na pagtulungan na po sa Because nasa preliminary investigation pa po at hindi pa korte ang nagtatanong sa kanila, may karapatan silang hindi magsalita. Ganun po ba yon, Major? It is right for the PNP mag-request ng DNA while ongoing po na sa preliminary investigation pa po. So for us po, para in the good po, hinikayat po natin sila, namin sila, nang sila po at kasalanan. Sumiti na po nila ang kanilang sarili for DNA test po dito sa makatulong. Tinitignan nyo rin hubang posibilidad na baka panlihis lang sa investigasyon yung na-recover na abandonadong sasakyan? Ma'am Shari, hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay paglilin lamang
dahil malaki po ang naging tulong ng itong na-abandon ng sasakyan na to, dito po tayo nakakuha ng mga ebidensya na nagturo po ng ito nga pong si Catherine ay naisa dito sapagkat nag-match po ang pieces of evidence na nakuha natin dun sa DNA test po na nakuha natin dun sa kanyang magulang. So, ito po ay malaking tulong sa investigasyon na nagamit po sa krimen na to. Kaya hindi po na pwede sabihin na paglilin lang, kundi ito po ay nakatulong at makadagdag po impormasyon na pwede pang makatulong na ma-resito na itong Alright, marami pong salamat Major May Ann Cunanan, tagapagsalita ng PNP CIDG. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana dahil ako isang ang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.